Kung isang araw, nagising ka sa kakatawa at nang imulat mo ang iyong mga mata, ang mga tawa na iyon ay naging mga hiyawan na lumuluha sa magdamag anong gagawin mo. Ako si Basil, isang ahente ng NIA. Pinipilit ako ng trabaho ko na makita ang mga bagay na hindi gustong makita ng mga normal na tao. Ngunit, ang Purok 13 ay hindi katulad ng anumang pinangyarihan ng krimen na natapakan ko. Ito ay hindi lamang isang kaso. Ito ay hindi lamang dugo at mga bangkay. Ito ay isang pinto na nagbubukas sa isang bagay na hindi dapat hawakan ng mga tao. Ang gabing iyon ay ang kaarawan ni Kapitan Greg Morales. Isang inuman na tulad ng iba pang partido para sa mga lalaking sanay sa kapangyarihan. Ang mesa ay puno ng serbesa, ang karne ay umiinit sa taba at ang mga babae, bata, maganda at alam kung paano makalimutan ang lahat ng mga lalaki. Nagtipon kami sa isang bahay pawid, isang maliit na bahay na pawid sa dulo ng Purok 13. Ngunit ang kakaiba ay sa kabila ng maliit na sukat nito, may e-room na nakatago sa likod. At si Darling, ang may-ari, ay napakaganda, kaya hindi mo alam kung saan titingin, dahil kahit anong tingin ay maramdaman mong may utang ka. Ang alak ay sumisipa, ang mga mata ay malabo, ang usok ng sigarilyo ay makapal. Pagkatapos ay namatay ang mga ilaw. Sa dilim, umalingaw ang isang maligayang kaarawan. Ngunit hindi ito tunog ng tao. Nabunot ito na distort na parang galing sa ilalim ng lupa. Pagkatapos isang hiyawan pinunit ang lahat. Nang sumiklab ang ilaw, 7 tao ang nakahiga doon, hindi nabuo ang kanilang mga katawan. Kung tungkol sa mga nabubuhay pa, dilat ang kanilang mga mata, ngunit walang laman, na parang hinigop ang kanilang mga kaluluwa. Akala ko nakatakas na ako. Pero wala talagang umaalis sa Purok 13. Sapagkat kapag uminom ka mula sa parehong kopa ng dyablo, mahahanap ka nito hanggang sa makuha nito ang gusto nito. At ito ay isang kwentong hindi ko dapat ikwento. Ngunit kung hindi ko, mas maraming tao ang mamamatay tulad nila. Akala ko nakita ko na ang pinakamasama sa sangkatauhan. Ngunit noong gabing iyon, napagtanto ko may mga bagay na hindi tao at hindi ka pa handang harapin ang mga iyon. Isang hiyawan ang tumatago sa gabi. Ang screen ay naging itim. Insert text, 7 hours ago. My name doesn't matter. Just call me Basil. Nagtatrabaho ako sa NGE, ang National Bureau of Investigation, ang National Investigative Agency, tulad ng DEA sa Amerika. At kung marinig mo ang kwentong ito, tandaan, bawat pangalan, bawat lokasyon, binago ko ito. Hindi dahil sa takot ako, kundi dahil kung sasabihin ko ang totoo, mas maraming tao ang mamamatay. Ang maruming daan patungo sa Purok 13, ang araw sa hapon ay ginto. Umupo si Basil sa likod ng kotse, nakatingin sa bintana. Ang purok sa Pilipinas ay nangangahulugang isang grupo ng mga kabahayan, isang maliit na kumpol sa isang nayon. At ang bahay pawid ay isang uri ng bahay na may mga dahon ng palma, mga haliging kahoy,
mga sahig na kawayan tunog normal, ngunit maniwala ka sa akin, kapag lumubog ang araw, hindi na ito normal. At ang kainuman ay nangangahulugang pag-inom. Dito, ang pag-inom ay hindi lamang tungkol sa paglalasing. Ito ay ang kultura. Ito ay tagay-pagpasa ng baso mula sa isang tao patungo sa isa pa. Kapag nakuha mo na ang baso, ang ibig sabihin ay pumayag kang ibahagi ang lahat. Nasa dulo ng kalsada ang bahay pawid. Musika, tawanan, amoy barbecue. Nandito ako para sa kaarawan ni Kapitan Greg Morales. Isang lalaking iginagalang ng buong nayon hindi para sa kanyang pagkatao, ngunit para sa kanyang kapangyarihan. Greg agresibo, mayabang. Sa tabi niya ay 7 kasamahan, pawang mga pulis. Si Noel ang pinakatahimik na tao sa mesa, ang kanyang mga mata ay hindi mabasa. At ako nandoon para sa isang misyon. At si Darling ang may-ari. Isang babaeng napakaganda na nakakalimutan mo kung bakit ka pumunta dito. Ang kanyang ngiti ay parehong nag-aanyaya at isang babala na wala kang oras upang maunawaan. Sa loob ng irong, makapal na usok ng sigarilyo, tawanan, tunog ng pagbukas ng mga bote, kalabog ng mga baso. Ang mesa ay puno ng matatabang karne, lambanog na kasing lakas ng pulbura, at isang sikretong halo na walang nagtatanong. Dito, simple lang ang mga patakaran, si Greg ang nagbabayad, lahat umiinom, lahat ay masaya o nagpapanggap na masaya. Pagkatapos may nagpatay ng ilaw. Isang boses ang kumakanta ng maligayang kaarawan, ngunit hindi na ito tao. Nahugot ito na dulas na baliw na parabang nagmumula sa sahig. Sa dilim, ang lahat ng iyong mga pandama ay biglang nawalan ng silbi. Hindi mo alam kung sino ang nakaupo sa tabi mo o kung ano ang dumampi sa iyong mga paa. Pagkatapos ay kumikislap ang mga ilaw. Dugo. Kahit saan. 7 tao ay hindi nabuo. Ang ilan ay hindi kumikibo. Ang iba ay nakaupo ng tuwid, ang kanilang mga mata ay nakadilat, ngunit walang laman na parang hinigop ang kanilang mga kaluluwa. Tumayo si Basil, humina ng malalim. Nasa sulok si Greg, nanginginig ang mga kamay, bumubulong-bulong ang bibig. That night, hindi lang patayan ang nakita ko. May nakita akong pinto na humantong sa isang bagay na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Sinabi ni Basil itinuro sa akin ang trabaho ko na nakakapagsalita ang mga bangkay. Ang tanong lang, may lakas ka bang makinig? 7 tao na punit hindi sa pamamagitan ng mga laslas, hindi ng mga bala kundi sa pamamagitan ng pagpunit. Mga buto na lumalabas na parang tuyong sanga, mga laman na nahugot mula sa kanilang mga katawan na parang may nag-enjoy sa bawat segundo. Ang ilan ay nawawala ang mga panloob na organo. At nakita ng forensics isang bagay na mas nakakatakot, black holes. Amoy-amoy ito, parang bulok na lupa at lumang dugo, ngunit ito ay buhay bahagyang kumukulo, parang humihina. Ang kanilang mga ari na agnas mula sa loob. Hindi ito tuwirang sinabi ng forensics, ngunit naunawaan ng lahat, iminungkahi nito isang may sakit na ritual na sexual. Silid ng interogasyon. Umupo si Greg, magulo ang buhok, madilim ang mata, nanginginig ang mga kamay.
Greg can't remember anything or pretends not to. Isang saglit ay nagsabi siya ng 7 tao, isa pang 100. Isang sandali ay sinabi niyang nakita niya ang babae na tumatawa, isa pa na gumagapang ito sa kisam. Hindi kami makakuha ng pahayag. At pagkatapos, dinala si Greg sa isang mental na institusyon. Mula noon wala nang nakakita sa kanya na matino muli. Bumalik sa purok sina Basil at Noel. Makulimlim ang langit. Tumayo si Ilres manang sa counter, hindi mabasa ang mga mata. Nakatingin si Servidora sa malayo, bahagyang nakangiti, isang nakakaalam ng ngiti. Bumalik kami sa bar hindi para uminom ngayon, kundi para mag-obserba. Ngunit narito ang lahat ng mga mata ay pareho. Tinitignan kanila na parang nakita kanilang patay. Gabi. Makitid na kahoy na tulay, fog. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa gitna ng tulay, ang kanyang mga mata ay pula, lumubog, hindi gumagalaw. Old man whispers, anak na tinangaygi. Basil Narinig ko ang pariralang iyon maraming beses pagkatapos nito. Ibig sabihin, kinuha ang bata. Isang matandang sumpa. At sa tuwing nababanggit ito lumalim ito ng kaunti. Bodega. Pagsalakay ng droga. Sigawan, putok ng baril. Si Basil ay lumundag pasulong, binaril sa balikat. Kami ay ipinadala upang suportahan ang isang drug bust. Ngunit sa sandaling tumagos ang bala sa aking balikat nakita ko siya. Ang babae sa room, ngunit sa pagkakataong ito, gumapang siya patungo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay hindi pangkaraniwang mahaba, ang kanyang mga kuko ay matalas. Ang kanyang mga mata ay hindi na puti, itim lang. Binaril ko. O akala ko nakabaril ako. Pagkatapos ang lahat ay naging itim. Nakahiga si Basil sa field hospital. Umupo si Noel sa tabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi eksaktong nag-aalala. Nagising ako. Malamig na pawis pero sa loob nag-aapoy. At alam ko tumatawag ito sa akin. Calling me back to Purok 13. Montage. Tumunog ang telepono sa kalagitnaan ng gabi. Nagulat si Basil, ang balita. Ang 4 na nakaligtas na pulis, patay sa parehong oras, parehong araw. Si Greg sa mental hospital na sumisigaw. Tumingin si Basil sa salamin at nakitang bahagyang nagdilim ang kanyang mga mata. Lahat ng ito pagdating sa isang punto. At napagtanto ko mas alam ni Noel kaysa sa sinabi niya. Binanggit niya ang secretly mixed lambanog, isang bagay na tanging ang mga tao sa loob ng room ang nakakaalam. Si Basil ay nakaupong mag-isa, hawak ang isang baso ng alak na hindi pa tapos, nakatingin sa kanyang nanginginig na mga kamay. May mga gabi. Nagtataka ako, manghuli pa ba ako o nagsimula na akong maging bahagi ng mga demonyo? We're back this time with a made-up story. Isang aksidente na nagdulot sa aming dalawa ng bahagyang nasugatan sapat na para magpanggap ng mga kawawang naghahanap ng inumin para makakalimutan. Sa isang lugar tulad ng Purok 13, kung gusto mo ng impormasyon, kailangan mong magbayad gamit ang mga kwento. At minsan sa sarili mong dugo. Scene sa loob ng Pawid House. Nakilala sila ni Servidora, dahan-dahang ngumiti. Lumapit siya, nagsalin ng alak, mahinang nagsalita kay Noel. Basil Hindi siya nagtanong kung bakit kami bumalik. Walang nagtanong. Sa halip niyaya niya kami sa likod. Ang pool area. Isang open-air courtyard,
na napapalibutan ng mga makakapal na puno. Kakaiba ang maliit na bahay na ito ay bumubukas sa isang malalim na espasyo na tila nilalamon ang liwanag ng buwan. Close up, iniikot ni Basil ang pilak na medalyon sa kanyang bulsa. Ang liwanag nito ay kumikislap. Sa tabi niya ay isang maliit na kahon ng mga pilak na bala, pilak. Basil, ito lang ang dalawang bagay na pinaniniwalaan kong makapagliligtas sa akin kung totoo ang kwento ng aswang. At alam ko ito ay totoo. Tumigil si Servidora, lumingon. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Nagsisimulang pumutok ang kanyang balat. Lumilitaw ang mga itim na ugat na parang mga sapot ng gagamba. Matalas ang kanyang mga mata. Masikip ang kanyang mga pupil. Servidora, mas malalim ang boses, hindi na tao. Greg promised pero hindi niya tinupad. Basil, isang sentence lang and understand. That birthday night is more than drinking party. It was a ritual. And we were just flesh and blood at their table. Scene, pabalik, ang kotse ay nagmamadali sa isang makipot na tulay. Muling lumitaw sa gitna ng tulay ang makukulang mata. Basil, Sa pagkakataong ito, hindi nagpabagal si Noel. Tumingin siya sa harapan at mumiti. Doon ko nalaman mali ang sasakyan ko. Twist isa, huminto ang sasakyan sa harap ng Pawid House. Biglang tinamaan si Basil mula sa likuran. Itinali siya ni Noel, hinila siya papasok. Noel, bumulong sa tainga ni Basil. Gusto kang makita ni ate. Scene, sa ilalim ng lupa. Makapal na kadiliman. Tubig na tumutulo, paninikip ng lubid. Basil, Sa Tagalog ang ibig sabihin ng ate ay nakatatandang kapatid. Pero dito ang ibig sabihin ay pinuno. At ang nakatatandang kapatid ni Noel ay isang bagay na kahit ang dilim ay iniiwasan. Ibinunyag, ate, mahabang buhok na nagwawalis sa sahig, nakapulupot sa isang kahoy na poste, puting mata, matalim, hubog na mga kuko. Napapaligiran ng mga payat na figura, gumagalaw na parang hinihila sila ng mga kwerdas. Basil, ito ay hindi lamang isang aswang. Ito ay isa na nagtaas ng isang buong pack na may mga ritual ng dugo, pagnanasa, at kapangyarihan. Tinatawag nila itong pagwasak, ang gabing sumisira sa lahat ng hangganan ng tao. Scene, tunog ng kutsilyong naglalalas. Ginupit ang buhok ni ate. Lumilitaw si Karen mula sa kadiliman, humihina ng mabigat, mga mata na puno ng puot. Karen, ibalik mo ang anak ko sa demonyo. Basil, Karen ang babaeng iniligtas ko mula sa mga demonyo sa susunod na bayan. Dito, hindi ikaw ang biktima kundi ang mga ngaso. Roman, kaalyado ni Basil, sumugod, nagpaputok. Ngunit lumipad ang buhok ni ate, pumulupot sa kanyang leg at binuhat siya. Isang kuko ang tumusok sa kanyang dibdib, hinugot ang isang pusong tumitibok pa rin. Basil, nakakita na ako ng mga taong namatay, ngunit wala pa akong nakitang sinuman na naalis ang kanilang puso, habang ito ay tumitibok pa. Tumawa si ate na umaagos ang dugo sa gilid ng bibig niya. Sa paligid, umindayog ang mga figura, ang mga pulis na naroroon noong gabi ng kaarawan. Ate, sila ay dumating upang magsaya at nanatili upang maglingkod. Ang kanilang mga kasalanan ay aking pagkain. Basil, nakikita ko ang mga demonyong ito ay hindi lamang kumakain ng dugo.
Pinapakain nila ang mga kasalanan ng mga tao. At sa Purok 13, ang mga kasalanan ay hindi naubusan. Alam ko may ilang segundo lang ako. At kung hindi ko maalala ang medalyon at ang mga pilak na bala sa aking bulsa, magiging bahagi lang ako ng party ngayong gabi. Parang latigo ang mahabang buhok ni ate, tinutusok ang sahig na kawayan, tinutusok ang mukha ni Basil. Ang ibang mga hibla ay nahati, tulad ng mga ahas, at kumalabit patungo sa kanyang leeg. Humakbang pasulong si Karen, kumikinang ang ball of knife. Siya ay lumingon, ang talim na humahampas sa buhok, ang bawat piraso ay nahuhulog, nagpupumiglas na parang buhay. Karen, sumisigaw, Basil. Mga pilak na bala. Kinuha ni Basil ang kordon, kinuha ang kahong pilak, inikarga ang mga bala. Sumirit si ate, ang kanyang mahabang kamay ay tumutusok sa hangin, ang kanyang mga kuko ay naghuhukay sa kahoy na poste sa tabi ng ulo ni Basil. Napapikit si Karen, iniswing ang kutsilyo, at pinutol ang bawat dugtong ng braso ni ate. Ang tunog ng mga sirang buto ay umaalingaw-ngaw na parang tuyong sanga na naputol sa dalawa. Basil masikip ang espasyo, ang hininga ng demonyo ay nasa tabi mismo ng mukha ko. Pero alam ko isang bala lang sa tamang oras. Slow motion moment, itinaas ni ate ang kanyang kamay para suklian ang puso ni Karen. Itinaas ni Basil ang kanyang baril, hinila ang gatilyo. Ang pilak na bala ay tumagos sa kanyang noo, isang pilak na liwanag ang kumikislap. Umalingaw sa buong bahay ang isang malakas na tili. Nahulog si ate, nanginginig ang katawan at nawasak sa itim na usok. Ang mga figure sa itaas, ang mga deformed na pulis, ay isa-isang nahulog. Karen, hinihingal, tapos na din. Basil Ngunit ang katotohanan nananatili pa rin. Nakaluhod si Noel sa sulok ng kwarto, nanginginig ang mga kamay. Noel, I'm just a link. Pinakain lang ni ate ang pack. Pero sila, ang pulis, ang nagbukas ng pinto para pumasok ang mga demonyo. Droga Girls cover. Sa kanila nagsimula ang lahat. Scene, kinaumagahan. Si Kilres Manang ay lumuhod sa harap ng isang tumpok ng mga puting buto, ang mga biktima ng SBOT. Isinabit niya ang pilak na medalyon sa pangunahing haligi ng bahay na pawid. Bumaha ang liwanag, magaan ang hangin. Basil At kaya ang sumpa ng Purok 13 ay nabasag. Ngunit ang dugong ibinayad hindi na mababawi. Scene, tabing ilog. Inabot ni Basil kay Karen ang isang maliit na ceramic jar. Nasa loob ang mga abo ng tinangay na bata. Niyakap niya ito, humihikbi. Ipinatong ni Basil ang kanyang kamay sa kanyang balikat, bahagyang tumango. Basil gusto ko lang kahit isang kaluluwa lang ang magpahinga sa kapayapaan. Naredact ang report ng hindi, binago ang pangalan. Nasa mental hospital pa rin si Greg, nakatingin sa labas ng bintana. Basil dahon ng Purok 13, mahabang peklat ng kuko sa leeg. Basil may mga demonyo nag-shoot kami. At may mga demonyo na nakatira sa mismong mga party na pinili naming dumalo.